with our employees and our communities where we are located. So let's dive right into the topic. Integrity is, in my opinion, a topic that cannot be discussed without talking about this particular character that I'm going to introduce to you. And his name is Job. Job is a biblical character that would exemplify the whole concept of integrity that we're going to talk about today. So I hope marami sa inyo, if not all of you, have already encountered Job as a character, no, and would have somehow rushed through the whole experience that Job went through in his experience, no, where he underwent such a terrible life-changing experience, and yet he kept his integrity. So let's see how it would unfold. The story ng buhay ni Job can be found in the book of Job, of course, in the Bible. And dito sa umpisa, we can see kung ano ang kalalagayan ni Job sa umpisa. He is a man known for his very upright character, and he is also very wealthy. Ang sabi sa introductory paragraphs ng book of Job, there was a man in the land of Uz, no? Makikita natin dito sa mapa na ang Uz right now is in the area covered or sakop ng Iraq, as it is relatively close to the Euphrates River, no? One of the two major river systems that is still in existence sa Iraq, Euphrates and Tigris. But we can also see that it's close to the border of Damascus, no? Diyan yung Uz nung araw. So diyan nabuhay si Job. That man was blameless and upright, sabi, and who feared God and turned away from evil. Ibig sabihin ay talagang makadiyos siya at hindi siya nagpapasakop sa mga temptation ng devil, no? There were born to him 7 sons and 3 daughters. So 10 ang anak niya. And we can see from the figures here, 7,000 sheep, 3,000 camels, 500 oxen, 500 female donkeys. Napakarami niyang mga alagang hayop. And of course, during those times, ang kabuhayan talaga ng tao is measured through the ownership of livestock, no? At napakarami nito, even in the standard of today. If you have 7,000 sheep and 3,000 camels and 500 oxen and 500 donkeys, mayaman ka pa rin even now, no? But more so before. And then nakalagay din that he has many servants. So marami siyang mga katuwang sa pangangalaga nitong kanyang mga livestock, no? And this man, sabi, was the greatest of all the people of the East. Yan, so talagang bantog na bantog ang pagiging magandang karakter at yaman ni Job at that time. But in the Bible, when you get to verses 8 to 12, makikita natin that Satan challenged the Lord, no, to say na, kaya lang naman ka sobrang sambahin ni Job dahil masyado mo siyang pinagpala. Sobra-sobra, siksik, liglig, umaapaw ang kanyang possessions, and you have increased him in the land, and therefore, of course, he would pay tribute to you or really adore you for all the blessings that you've been giving him. But try to stretch out your hand, sabi ni Satan in verse 10, and subukan mong kantiin yung kanyang kabuhayan, and surely he will curse you to your face. Hindi ka na niyan sasambahin, no? And the Lord allowed Satan to test Job. Ngayon, segue tayo ng konti. Baka magtatanong tayo, bakit kaya inalaw ni Satan? Bakit kaya inalaw ni Lord na i-test ni Satan si Job? No?
Well, there could be many reasons, and among others, the reason might be that the Lord knows, as it is spread all over the Bible, the Lord knows that when a godly man is challenged or is tested, may tiwala siya sa maayos na sa kaayusan ng isang tao na nagmamahal sa kanya, na this person will pass the test. In the same manner that today, even while our lives would undergo certain challenges, alam ni Lord na at the end of the day, ang mga challenges na ito contribute to a person's stability and strength and maturity and further development. Wala naman ikang tumibay na tao na walang dinaanan challenge, no? Napagtitibay tayo ng mga challenges sa buhay natin. And so it is as well true in terms of our spiritual strength. So isa lang yun sa pwedeng sagot. Pero maraming kadahilanan siguro si Lord na hindi na kayang abutin ng ating isip. Because many of the things that the Lord can conceive is beyond our mortal understanding, no? So suffice it to say sa ating discussion that the Lord allowed Satan to test Job. Pinayagan niya for certain valid reasons, for sure, no? Dahil siya naman ay Diyos. So what happened, no? When Satan was allowed to test Job, ito yung mga nangyari sa kanya. And these are paraphrased sentences sa verses 13 to 17. The Sabaeans took his oxen and donkey and pinatay yung ibang servants. Tapos nagkaroon ng sunog, namatay yung kanyang mga sheep and ibang servants. And then another tribe came in, the Chaldeans, and took his camels and killed again some of his servants. And then nagkaroon ng matinding tempest or great wind, no? Across the wilderness, at nagiba yung bahay niya at nagibaan yung kanyang mga anak, 7 anak at 7 anak na lalaki and 3 anak na babae who all died. So sobrang tindi ng nangyari sa buhay ni Job, no? Lahat ng kamalasan dumating sa kanya. Dala-dala ng test ng diablo. And worst of all, Satan afflicted Job with painful sores mula sa talampakan niya hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. Nagkaroon siya ng mga kati, no? Kati na may kasamang pagsusugat. So sobrang paghihirap, hindi lang sa kabuhayan, hindi lang sa pamilya, kundi pati sa physical. He was afflicted with a malicious type of disease na napakahirap tiisin, no? Pero in 18 to 22, specifically in verse 21, ano ang naging reaksyon ni Job? Many of us would probably succumb to all these tests. At baka o pag umabot tayo sa ganyan, masabi natin ano ba naman yan, sobra-sobra namang paghihirap, baka i-challenge na natin, may Diyos ba talaga sa buhay ko? No? Kasi sobra na yung challenge. Pero sa case ni Job, sabi niya, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return. The Lord gave and the Lord takes away. Blessed be the name of the Lord. Blines palalo ni Lord ang pangalan ng ating mahal na Diyos, no? So, kumbaga sa kanya, lahat ng nangyayari is not reason for a godly man to turn away from God. In all this, Job did not sin or charge God with wrong. Hindi niya sinisi si Lord. Parang sa kanya, kung ano ang ibibigay ni Lord sa kanya, kay saya, kay lungkot, kay sakit o kagalingan, blessed be the name of the Lord. So nakikita natin sa picture, no? Ganyang klase ang sakit na tumama kay Job.
yung sabi nila pag yung sakit daw na yan ay pag kinakamot mo lalong kumakatig. At pag kinamot mo ng kinamot, mamayang konti, buto mo na ang kinakamot mo, hindi ka pa rin ma-relieve, no? So talagang titiisin mo lang. And nakikita rin natin sa sample picture, my dear colleagues, na merong 3 taong nakapalibot sa kanya. Itong 3 tao, mga kaibigan niya kuno, ay pinipilit siyang maniwala na talagang iniwan na siya ni Lord. Kaya sabi, isisi mo na lahat kay Lord yan. No? Pero hindi siya nakinig dito sa kanyang mga friends. And he continued to be loyal to the Lord. So sabi niya sa kanyang friends, until I die, I will not deny my integrity. I will maintain my innocence and never let go of it. My conscience will not reproach me as long as I live. Talagang pinanindigan na niya. Sabi niya, I will not deny my integrity. So that's why I truly believe that integrity is a topic that cannot be discussed without talking about this biblical character called Job. Ayan. So that's for our introduction. Let's now go to the word integrity itself. Integrity, as defined, is the state of being whole and undivided. It is synonymous to these words, untainted, pure, or trustworthy. Ano ba ang ibig sabihin pag sinabing the state of being whole and undivided? Ibig sabihin, buong buo, no? Hindi hati, purong-puro, hindi contaminated. So, mas maganda pag-usapan natin sa practical, no? Halimbawa, merong isang tulay na na-observe mo kung paanong dinesign dahil tayo ay nagkataong IDC, ICE ng project na yan, no? So na-review ng engineers natin yung design, na-obserbahin din natin paanong itinindig o itinayo yung tulay na yan. Ngayon, pag dadaan ka sa tulay na yan, halimbawa nakakotse ka, no? Dadaan ka sa tulay na yan. Malakas ang loob nating dumaan sa tulay na yan dahil alam natin may integrity yan. Pinagpuspusan niya ng kagalingan ng mga engineers natin at engineers ng ating kliyente at ng kontraktor para masabing buo ang tibay ng tulay na yan. Hindi yan hati ang tibay, kundi buo ang tibay. It can be, its strength is whole and undivided, no? Kaya dadaan ka sa tulay dahil nagtitiwala kang matibay yan. Pero, halimbawa, nung nabalitaan mong may mga tulay na bumabagsak doon sa Isabela at nabalitaan mo na merong kang uling tulay na dadaanan at parehong-pareho ang case doon sa Isabela na nagtagal ang gawaan, nabago ang design, inimprove, renevise, at parehong-pareho mga kumpanya at karakter ang involved. Parang hindi ka maniwalang ang tibay ng tulay na yan ay buo o undivided, no? Ngayon, nung ininspeksyon mo bilang engineer, nakitaan mo ng mga mali. Halimbawa, si Ruben mismo ang nag-inspect, no? May nakikita siyang mali sa pagkakagawa. At sinabi ni Ruben sa iyo, may mali yan tulay na yan. Ngayon, tuwing dadaan ka, dala-dala mo yung kotse mo, nagkakaroon ka ng agam-agam. Dadaan ba ako? Baka pagdaan ko magiba. Kasi walang integrity yung tulay. Hindi na buo ang tiwala mo sa kanya. Hindi na buo ang tatag ng tulay na yan because it has its defects, no? So, ganon natin pwedeng tignan yung word na integrity. Pag merong integrity ang isang bagay,
madaling pagkatiwalaan. Kasi alam mong buo at hindi hati ang pagkatao ng tao na 'yan, untainted siya at pure. Paano naman natin i-illustrate yung untainted tsaka pure, 'no? Halimbawa, mineral water, 'no? Sabihin na nating pumunta ka ng India. Ayan, kilala ang India sa pagiging hirap mag-provide ng mga malilinis na tubig, 'no? So, halimbawa nando'n ka sa India, nando'n ka sa palengke, inabutan ka ng ganitong tubig, walang brand at saka dati nang bukas ang takip. Ngayon mag-aala-ala ka, 'no, baka ito ay hindi puro, hindi malinis. Baka ito ay tainted, 'no? Baka ito ay contaminated. Kaya ayaw mong inumin dahil nagdududa ka sa pagiging puro nito. Nagdududa ka sa integrity ng tubig ng bottled water na 'yan. Pero kung halimbawa ang inabot sa'yo ay, sarado pa yung takip at tapos may nakalagay Wilkins o kaya yung, ano pa ba ang mga brand ng tubig, 'no? So yung nakilala natin, Aquabest halimbawa, gano'n ano. Ah, Alam mong kilala ang Wilkins at kilala ang Aquabest sa pagiging maayos na kumpanya, nang tinitignan mo naman ang takip talaga namang nakasarado pa. So, alam mo na untainted siya. Tinitingnan mo rin, clear naman. So, untainted siya, puro siya. Madaling mo ngayong ibigay ang tiwala mo. So, nandun yung trust mo. Because you know that this bottle of water has integrity. Okay, no? So, yun ang dalawang example that we can translate the concept of integrity into something that happens in our daily lives. So in short, the quality of being honest and having strong moral principles and moral uprightness pagdating sa pagkatao mo. Kung ikaw, masasabi mo mismo in your own assessment that you're a person of integrity, alam mo kasi na ikaw ay isang honest na tao at meron kang moralidad at meron kang moral uprightness. Alam mo na yung mga immoral na gawain, yung mga masamang gawain, hindi mo ginagawa. So ikaw mismo kaya mong i-assess ang sarili mo, no? And also, we can say na yung integrity, when you say I have integrity, you're also saying you are an honorable person. Kasi ang definition ng honor is as a noun, no? Honesty, fairness, or integrity in one's belief and actions. Ibig sabihin, honorable ka as a person because you are honest, you are fair sa kapwa mo, at may integridad ka sa iyong gawain. Ano ibig sabihin nun? Pag nagsasalita ka, hindi ka nagsisinungaling. Pag sinabi mong oo, oo. Pag sinabi mong hindi, hindi. Pag umoo ka na, hanggat maaari, pinapanindigan mo yung oo mo. Pag humindi ka naman, papanindigan mo rin yung hindi mo. No? So you are true to your word. Your word is your bond. And people can actually rely on your word kahit verbal lang. Halimbawa, nag-commit ka, dadating ka sa usapan ng classmate mo nung high school, sinabi mong umulan man at bumagyo, dadating ako ng 5:00, dapat nandiyan ka ng 4:59 para mo masabing you are true to your word, no? And you are an honorable person. Okay? So, ang problema, my dear colleagues, is that honesty daw is a lonely word, no? Mahirap na siyang hanapin ngayon. In fact, sabi ng isang propetang nagngangalang Billy Joel, ayan, hindi si Sylvester Stallone yan, si Billy Joel yan. Sa kanyang kinantang Honesty. So, dito sa kantang ito, we can see that the words will go like this now. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. Pag tenderness now at love, ay madali lang hanapin. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Mas hirap pala ang taong magbigay ng katotohanan
kaysa magbigay ng kalambingan. So, honesty is such a lonely word. Sabi no, everyone is so untrue. Ayan. So, yan ang sabi ng ating propetang Billy Joel. So, ano ang ginagawa? Como alam nating mahirap ang maging honest, no? Pagdating sa mga opisina, ang ginagawa ng mga kumpanya, nagkakaroon ng tinatawag na integrity programs para magkaroon ng guide ang mga empleyado na mapunta ang pag-uugali o gawain sa pagkakaroon ng integrity. Parang, kumbaga, dapat may mga programa to encourage colleagues sa kumpanya na mas piliin yung tama o piliin yung pagiging honest at piliin yung pagiging pagkakaroon ng integrity. Kalimitan, most of the integrity programs done by companies would be programs that would identify what are called red flags, no? Ang mga programa na yan are typically designed so that the red flags can be identified and those red flags can be dealt with. The company would then be able to take immediate actions to deal with those so-called red flags. Kumbaga itong red flags na ito yung telltale signs na pwedeng may mangyari na dishonest acts ng mga empleyado, hindi mo na hinihintay mangyari. Parang kinokorek mo na agad para wag na silang ma-encourage gawin pa yung mali. No? Parang kumbaga nipping in the bud or taking a proactive action. So ano yung mga integrity programs? One is programs that would raise awareness. And this raising of awareness ng mga tao sa kumpanya is alinsunod sa sinasabi sa Proverbs 20 verse 5, no? Ang sabi, the purpose in a man's heart is like deep water, but a man of understanding will draw it out, no? Kailangan mapalabas natin ang awareness ng tao para maiwasan na nilang gawin yung mga pwedeng tendencies nilang nakabaon ng malalim sa kanilang puso, no? We have to draw it out and already give the proper guidance. So, yun ang raising awareness. And sa pagre-raise natin ng awareness, katulad nitong pagkakaroon natin ng session na to, this is exactly about raising awareness, no? Kaya natin ginagawa itong integrity topic ngayon. In raising awareness, manonotice natin na yung mga programs tend to be repetitive. Inuulit-ulit ng kumpanya o ng HR para maalala. So, pag inuulit-ulit, hindi yun ibig sabihin makulit lang ang HR department. Kundi, inuulit-ulit kasi ayon sa mga pag-aaral, ang mga programs to raise awareness ay kailangan talaga inuulit-ulit. Parang kanta ng Beatles, 'di ba, sa Hey Jude. Kaya tayo lahat kaya nating kantahin 'yan kasi paulit-ulit lang, 'di ba? Katulad niya, no? Hey Jude, don't make it bad. Hindi ko na itutuloy, baka humaba pa. So, ganon, repetition is key. Now, to be more aware, allow me to say a few words about corruption. No? Just so we are aware, ang corruption is an act na merong dalawang party involved o dalawang tao. Merong nag-aalok at merong tumatanggap. Yan yung typical na format ng corruption. So kalimitan, ang inaalok, cash o regalo o entertainment o biyahe o serbisyo. Pero ang hinihingi nung nag-aalok, improper advantage. Parang actually bawal siyang gawain pero mapipilitan yung inaalok na gawin dahil may kapalit no? Hindi lang naman yan palaging cash ang isinusuhol. May mga panunuhol kasi magaling na ngayon ang mga mapanuhol Merong mga nanunuhol na ang inaalok katulad niyan biyahe sa beach. Aalokin ka, may libre ika kung
voucher para sa'yo sa Movenpick Hotel sa Boracay, o kunwari gano'n ano. Meron din namang, meron akong ticket ng play na paborito mo. Ang gumaganap diyan yung paborito mo. O kaya aalukin ka ng alahas o relo, o kaya naman yung manonood kayo ng sports activity. Kunwari mahirap kumuha ng ticket ng PBA Finals, meron siya. Yun ang iaalok niya sa'yo kasi alam niyang mahilig ka sa basketball. O yung mga ganong bagay, no? Ito yung illustration ng how corruption typically transpires. Kaya ngayong aware tayo na ganyan, meron tayong mas kakayahan na maintindihan na, kinokorrupt niya pala ako. Kasi parang kinakaibigan niya ako, tapos kung ano-anong inaalok sa akin, tapos maya may hinihiling ng kakaiba. So yun, ganun yung format. Ngayon, maiisip natin, my dear work colleagues, na yung mga corrupt o yung fraudster na tinatawag o rule breaker ay typically parang ganito itsura, no? Parang monster ang dating. Parang unpopular ang itsura, laging nagpapagabi, o kaya naman sobrang aga sa opisina. Tapos hindi nagha-holiday. Bakit kaya, no? Tapos laging kapos sa pera. No? Kaya ito yung parang pwede mo talagang pagdudahan, ika. Tapos pwede mong maisip na sa muka't muka pa lang nito, mukhang ano to. Mukhang ito ang hindi gagawa ng maganda, no? Pero sa isip mo lang 'yun. Ang totoo ganito. Ang typical na fraudster o rule breaker o corrupt, ganito ang mukha. Katulad nitong nasa balita nung araw, na find out ng Department of Justice, qualified theft of 87 counts, no? Ay ang mukha pwedeng artistahin. Hindi mukhang monster, hindi mukhang Shrek. In fact, ang fraudster pala ng mga kumpanya, kalimitan bait-baitan, palakaibigan, o ganyan, no? Sasamahan ka sa mga sports activity mo, hayain kang syat sa bar, at matalino at laging nasa magagandang bakasyon, no? Pero katulad nitong nahuli ng DOJ, Assistant Vice President ng Citibank, no? Nakakulimbat ng 87 counts na pagnanakaw sa kumpanya. Ang gandang lalaki, di ba? Hindi mo pagdududahan. Akala mo member ng boy band. So, ibig sabihin ganito, mali ang kaisipan na ang mga gumagawa ng bawal sa opisina ay yung mga mukhang monster, no? Minsan judgmental tayo sa itsura. Komo lang hindi magaling magdamit, siya na agad ang pinagdududahan. Ibig sabihin, ito, no obvious case. Maaaring yung hindi maganda magdamit, maaaring gumawa ng palpak o corruption. Pero pati din naman yung maganda magdamit, pwede rin gumawa. Even shown here in our example. So in short, ang ibig ko sabihin, there is no obvious case. Hindi tayo pwedeng basta mag-judge lang dahil sa itsura o dahil pala kaibigan o dahil matalino o laging nagbabakasyon. Hindi yun ang tinitignan. Kundi yung actual na ginawa. Kaya habang wala pa tayong nalalaman na may actual na ginawa ang isang tao, tigilan natin yung pagdududa-duda. Kasi pag nagduda-duda sa kumpanya at nagchismis-chismis, baka mamaya ang napagdudahan at napagchismisan ay inosente, kawawa naman. So hindi natin ini-encourage yung meron tayong mga judgmental na mga salita patungkol sa ating mga katrabaho. Okay? Number 2. Ano pa after natin ma-raise yung awareness? Number 2 is we establish effective procedures to reduce risks and incidents of dishonesty and corruption. Ito yung sinasabi ko na maglalagay ka ngayon ng mga patakaran
Hindi dahil duda ka, kundi dahil gusto mo maging guide ng mga tao papunta sa honesty, no? Liniset mo yung mga sistema at patakaran to reduce the risk na matempa yung tao. Kasi ganito siya. Minsan akala mo ang sistema ng inyong department o ng inyong project site o ng ating kumpanya ay meron tayong foolproof system. Maganda na ika ang procedure natin. Wala na sigurong makakapagpalusot dyan. Pero ang totoo niyan, walang foolproof na system. Lahat pwede magpalusot pag lulusot. Ganyan yan sa totoo pag tinignan mo na. May mga butas-butas ang sistema. May mga butas-butas. At para mo maayos ang bawat butas na yan, kailangan mong gumastos ng napakalaking halaga. Kaya, meron talagang mga sistema dahil hindi mo magastusan ng milyon-milyon, maiiwan mo talagang medyo may butas. Pero umaasa ka na lang na yung mga kasama natin sa kumpanya ay pare-pareho naman tayo ng purpose. Nandito tayo para magtrabaho at para may kainin ng ating pamilya at nandito tayo para tulong-tulong sumulong ang kumpanya, no? 'Yun ang inaasahan natin. Pero in reality, talagang merong butas ang mga sistema kahit saan. Ngayon, bakit tayo nagsiset ng yung ini-establish natin yung procedures? Kasi ganito 'yan. Kapag ang isang tao nakaisip ng kawalang hiyaan, at hindi natin binigyan ng intervention, ayan time with no intervention, habang humahaba yan papunta sa eternity, sa umpisa, kunwari ito lang ang naisip ng tao, no? Nag-cheat lang siya sa reimbursement niya. O kaya naman nag-uuwi ng lapis. Ayan petty theft ng office supply. Maliit lang na bagay. Di kunwari dahil maliit na bagay, wag na nating pansinin, no? Dahil hindi napansin yung tao na yon, mag-uumpisa ng sabihan yung ibang office mate. Pwede ika ito, nagagawa ko ito. Para mas malaki, tulong-tulong tayo, magtakipan tayo. Yan, no? Pati yung customer o kliyente, kinausap na, magtakipan ika tayo para medyo malaki-laki. O kaya nagpapabor na sa mga supplier. Yan. So hindi ka pa rin nag-intervene. Hinayaan mo pa rin. Bandang huli, ayan na, systematic na ang gawain. Para nang merong mafia sa kumpanya. Oy, mind you merong mga kumpanya na umabot sa ganito. Malakihan na talaga, organized crime na. At pag merong sumita, pinagtutulungan nila. Kinakasuhan nila ng patong-patong para turuan ng leksyon dahil kinakalaban sila. Organized crime na talaga, no? Tapos ang nangyayari, may co-ownership na doon sa kumpanya ng supplier. Ganito ang mga nabalitaan natin kaya nagkaroon ng matinding palitan, nabasa natin sa balita, no? Nagkaroon ng mga ganyan doon sa iba. So, kaya you don't really let a cough become a pneumonia. Habang maliit pa, tinatry na natin mag-intervene, naglalagay tayo ng mga procedures. Hindi dahil nagdududa tayo, but we want just to reduce the risk. No? Ayan. Ang hirap kasi sa buhay, merong mga klaro na right and wrong. Ito yung puti na part nitong bilog, no? Diyan sa ethical, klaro naman ito mali, ito tama. Di okay lang. Alam ko naman, lalo na sa Norconsult, lahat tayo pumipili gawin yung tama, no? At least I can honestly and I can confidently say that sa pagkakakilala ko sa inyo. Dito hindi rin mahirap dito sa black part, no? Kasi alam natin illegal, ang illegal, no? Kaya alam na natin illegal, wag na natin gawin. Alam na dumito na lang tayo sa legal. Ang problema itong gray area. Minsan may mga sitwasyon na
hindi natin masabi kung tama ba o mali, legal ba o hindi, pwede ba o hindi, no? Kasi dilemma siya, gray area. Bigyan natin ng isang example, no? Ito. Dilemma case number 1. Renan, nandiyan ka ba, Renan? Yes, sir. Oo. Tulungan mo ako basahin itong dilemma case number 1 natin. Yan, 'di ba? Merong online clothing business, ginagawa niya pag tanghali during lunch break niya, ginagamit niya yung computer ng kumpanya, no? Hindi naman niya dinidisturbo ang kumpanya at di naman niya ginagamit ang oras dahil lunch break naman niya 'yon. Okay ba 'to? Yan, tanungin natin si Renan. Renan, okay ba 'to? Ha? Bakit hindi okay? Okay. So maganda yung sinabi ni Renan, ano, na gamit ng kumpanya, of course hindi naman magandang ginagamit mo sa personal mong negosyo. Tama 'yun, 'no? Ah, pero puwede rin nating sabihin na bakit hindi na lang magpaalam? Kasi halimbawa nagpaalam ka sa manager mo, "Ma'am, sir, puwede bang ganito ang gawin ko kasi sayang din, na nakakadagdag, income sa akin at, nakakatulong sa ano, pagpapaaral ng anak." Kung nagpaalam tapos nag-okey naman yung manager, o kaya yung manager hindi makapagdesisyon at inangat sa akin ang tanong at ako ay pumayag. I said, "Okay, that's fine with me." Then okay na, wala ng dilema, 'di ba? In short, wala namang hindi naman kailangang gray area lang siya parati. Halimbawa medyo malabo, magtanong na lang, itanong sa manager o itanong sa akin para magliwanag kung pwede o hindi, 'di ba? Para hindi na siya dilema. Kasi kung tayo naman ay nagkakaintindihan na unang-una kung kilala ka naman sa kagalingan mong magtrabaho, ano ba namang payagan ka na lang na gamitin yung computer, lalo na nagpaalam ka naman ng maayos. So wala kang talo kapag transparent ka, in short, 'no? Pagka meron kang parang agam-agam, tama ba ito o mali, itanong ko na lang kaya kay ma'am o itanong ko na lang kay sir. Ngayon nagiging transparent, nagiging klaro, okay? So, yan ang una nating dilemma case. So, ito naman ang pangalawang dilemma case, ipapabasa naman natin kay Brother Randy. Brother Randy, tulungan mo kami. Due to urgent reasons, Sandro was asked by his boss to procure a new laptop off the shelf from Octagon Computer Shop. The shop informed him that as a promo, the laptop will come with a digital camera. Sandro decided to keep the digital camera for himself since this is just a freebie anyway, and the receipt reflects only the price of the laptop.
Ayan, tama ba yan, Brother Randy? Definitely no, sir. Bakit? Oo. Dishonesty, hindi ka nag-disclose ng totoo. Supposed to be dapat kung ano yung kasama lahat doon sa package na yan. Sinasabi lahat. Yes. So, tama, Brother Randy, no? Again, it's all about transparency. Kung merong ganun, pwede mo naman i-disclose, no? At malay mo, nang dinisclose mo ay ibinigay nga sa'yo talaga ng kumpanya. O kaya naman sinabing, sige, i-raffle natin. Malay mo, ikaw pa rin ang manalo, di ba? So, iba pa rin, wala kang talo kapag ka-transparent ka. Yung tinatanong mo kung para magkaroon ng clarity, kung ito bang gray area na to ay tama ba ang interpretasyon ko? Para, kasi pag itinago mo yan, nagkataon, pumasyal yung kasama mo doon sa tindahan. Sabi dito ba bumili si Sandro nung aming laptop kasi kailangan namin ng isa pa. Ay oo dito sir, ano sir, gumagana ba ng maayos yung digital camera? Ay di na booking. Ano yung digital camera? Ay freebie po nung una niyang binili. Anak ko ay hindi i-disclose. Todas, 'di ba? Mabubuking at mabubuking. Kaya nga mas maganda mag-disclose na lang at maging transparent. Okay? I hope that's clear. Number 3, after mong ma-raise yung awareness, after mong ma-establish yung mga procedures, ito, you draw the line and boundaries. Hanggang dito, pwede. Beyond dito, hindi na pwede. No? Hanggang dito ang boundary, hanggang dito ang guhit. Ano ang halaga ng mga guhit na yan? Para rin yang pag nagdadrive ka sa kalye, ako hirap na hirap ako pagkaka yung kalye walang mga guhit, yung mga ganyang klaseng kalyeng nasa picture, no? Lalo okay yan kung ikaw lang, pero pag may kasalubong hindi mo alam kung masyado ka bang nakakaliwa o kailangan mo bang kumanan sumagad pa sa kanan para makadaan siya kasi walang guhit, 'di ba? Napakahirap. Mas maganda may guhit at boundary para may guide tayo. Kasi ganyan ang pwede mangyari pag walang guhit o disgrasya, no? At ang daming involved, labo-labo. Disgrasyang mahirap nang ayusin. Pagka walang guhit, pwede ka ring mabalaho, no? Mapunta ka sa ikalulubog mo bilang tao at bilang profesional. Samantalang kung may guhit, 'di ba ang ganda ng takbo ng daloy ng buhay, no? Because lines and boundaries help us stay in our lane. It helps us stay in the middle. Sabi nga sa Leviticus, my work colleagues, 25 verse 18, follow my decrees and be careful to obey my laws and you will live safely in the land, no? If you follow yung linya na binibigay na guidance ni Lord sa atin, sa ating pamumuhay o binibigay ng kumpanya sa atin, sa sistema ng ating pagtatrabaho, we will be able to live safely in the land or we will be able to work safely in the company. Na hindi tayo natatakot na baka may nagawa na tayong mali at na pwede nating ika-disgrasya. Okay? So kasi pagka walang mga guhit-guhit, minsan ang akala natin okay na tayo. Mabait naman ako eh, alam ko naman ang tama at mali. Minsan meron tayong mga biases na ganyan, yung parang akala mo santo-santito kung tawagin ng matatanda, ano, na this is how we think who we are pagka walang mga guhit-guhit. Pero without us knowing, because sometimes of our limited information, akala natin yung mga bagay na pwede, yung pala may nagbabawal, no? So, maganda talaga merong lines and boundaries, may rules and regulations, may guidelines and procedures, and so on and so forth. At sabi sa Amos, chapter 7, the Lord was standing by a wall that had been built through to plumb and with a plumb line in hand. And the Lord asked me, what do you see, Amos? A plumb line, I replied.
Then the Lord said, "Look, I am setting a plumb line among the people, among my people Israel." Hinuhulugan tayo ng ating Diyos, no? Para tignan kung diretso ang tayo natin. Yun yung sinasabing, are we living uprightly? O are we working uprightly? Merong plumb line na hinuhulog ang Diyos to see if we are being honest in the way we live and the way we work. Hinuhulugan tayo ng plumb line ni Lord to see if we have integrity. So hopefully you can make that connection, no? Dito sa ating dinidiscuss na topic at dito sa concept na binibigay sa atin sa Amos 7 verses 7 to 8. Dahil sabi, I will make justice the measuring line, the righteousness the plumb line. No, sa Isaiah 28 naman ito. Eventually, kapag ka hindi diretso ang tayo mo at medyo meron kang mga ginawang transgressions, hindi lang sa trabaho kundi sa buhay, eventually justice will catch up with you. Dito sa bansa natin, maraming nag-akala some years ago na kayang-kaya nilang gawin ang lahat ng pwede nilang gawin, pati umutang ng buhay, because justice will not catch up with them. Pero alam natin that everybody can be reached by the long arm of the law, no? So justice will eventually catch up with us, and justice will always prevail. So yan ang lesson naman na binibigay sa atin sa Isaiah 28. Lagi nating tandaan as we draw closer to our ending, no? Na ang paggawa ng pangit o paggawa ng mga violations, madulas yan. Ang tawag dyan, the slippery slope, madulas siya. Na pag nag-umpisa ka dito, dati mabait ka o dati honest ka o may integrity ka, pag nag-umpisa kang gumawa ng minor things at nalusutan mo, dadaus-dus kang patuloy-tuloy hanggang dito sa major violations dahil walang ginawa ang kumpanya to raise your awareness, to establish the procedures, and to draw the lines and boundaries. Kaya yun ang ating pinagsisikapan sa NMS, na magkaroon tayo nitong RED, raise awareness, establish the rules, and draw the lines. Ayan, sinummarize natin, no? We apply this concept in the office, and I hope you will also apply this in your lives, no? You raise awareness about how to live an honest life with integrity. Repetition is key. You establish effective procedures to reduce risk, and you draw the lines and boundaries. So, madaling tandaan because it spells, yung first letter spells the word red, which is yung sinabi nating that it's all about identifying the red flags. So, ang integrity in your life is your righteousness in God's eyes. Sabi, sundan daw natin ang steps ng maaayos na tao. Because for only the godly will live in the land, and those with integrity will remain with it, no? So makikita natin sa Proverbs, my dear colleagues, na ang pamumuhay ng maayos with integrity and honesty, merong promise of blessing ang mahal na Diyos natin dyan. We will live in the land and remain in it, no? So ipipreserve niya tayo sa ating pamumuhay ngayon. And hopefully, it also means preservation of the company where we work, no? Balikan natin si Job. Anong nangyari after sabihin ni Job na ikamamatay ko na lang yan, but I will not deny my integrity? So, this is what happened. Eventually, in Job 42, pag tinapos mong basahin yung book of Job, you will see that in the latter part of Job's life, the Lord blessed him, no?
tingnan mo ang nangyari dati 7,000 ships, ngayon 14,000 ang ibinalik sa kanya ni Lord. Yung kanyang 3,000 camels naging 6,000. Yung 500 oxens naging 1,000. Yung 500 donkeys naging 1,000. Dinoble ni Lord nung ibinalik yung biyaya. And he also had 7 sons and 3 daughters. Ibinalik niya yung 7 anak na lalaki at 3 babae. May nagtatanong dito, bakit hindi dinoble ni Lord yung anak? Ay lahat dinoble. Kasi yung anak naman na namatay nasa langit. So ibig sabihin, buhay naman yung mga yon na spiritually. So ibig sabihin, nadoble pa rin nung binigyan uli siya ng 7 sons and 3 daughters. After this, Job lived 140 years and Job died an old man and full of years. So binawian naman uli siya ni Lord. Ibinalik ang mga blessings, dinoble pa. So yan ang story ni Job, a man of integrity who in the latter part of his life was blessed by the Lord tremendously. So, we salute you, those who are considered unsung heroes of this company, those who are honest and living a life with integrity. You are the ones who are silently contributing sa success ng ating kumpanya by being honest and incorruptible. May mga recent example ako, hindi ko napapangalanan, sinubukang i-corrupt, bahala na raw siya sa kanya, pero tumanggi siya at sinabi niyang hindi kami ganyan sa NMS. So, salamat sa iyo sa iyong loyalty and integrity. Alam mo kung sino ka. Salamat for those who also refuse to feed their children with food na ang pinanggalingang pera ay galing sa dishonesty. So, mahirap talaga yan kasi baka mabilaukan ang bata pagkagaling sa madumi ang perang pinambili ng pagkain. And I hope that you would keep your integrity and you would stay honorable and also develop a close relationship with God. So, please pray with me as we close. Lord, thank you very much for allowing us to discuss this topic of integrity this afternoon. We thank you, Lord, for those who listened in, and we thank you for allowing me to discuss this with them and for allowing me to put together this presentation that I hope would give clarity in the minds of those who listen. At hopefully, Lord, this will impact positively ang buhay sa buhay namin and also sa company. As we pray, those whose hearts are being touched right now by the Holy Spirit, you can pray with me in faithful affirmation. Lord, forgive us for all our sins. We are not perfect. We are frail without you. We thank you, Lord, for strengthening us. Please forgive us of our sins. And we pray that Jesus, you would come into our lives and the Holy Spirit would continue to strengthen us as we partake of life everlasting that is a gift from you, Lord, not by our own works but by your grace through faith. So Lord, maraming salamat po uli, and all this we lift up to you only for your honor and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, thank you very much, and I give the floor back to Brother Randy. Brother? Okay. Thank you po ulit sa inyong lahat. Thank you po, sir. Maraming salamat po sa napakahalagang aral at sa lesson na binigyan niyo sa amin about the integrity na tiyak na magsisilbing inspirasyon sa ating lahat upang patuloy na maisabuhay ang mataas na pamantayan ng etika at integridad sa ating trabaho at pamumuhay. For this time, nais ko pong tanungin ang mga attendees kung meron pong gustong magtanong sa ating topic for today. Wala bang mga phone-in question, brother, o sa chat? Wala pa, sir. May that question ba dito?
Wala din daw sir dun sa FB. Okay. Sige, I guess it's all clear to them. And they can, Yeah, okay. anyway, anyone can just message me or send me an email kung merong clarifications. Yes po. Sige, okay. Thank you po ulit at maraming salamat po sa ating lahat. Magandang araw po.